Hi, it's me Pierre Ligaya and welcome to your dose of Ligaya. Rise up faithful, welcome to your dose of Ligaya, ang podcast na magbibigay ng liwanag sa inyong araw, magpapalakas ng faith at mag-i-inspire sa bawat hakbang ng inyong journey. Dito, pag-uusapan natin kung paano manatiling hopeful at malakas sa Panginoon sa gitna ng challenges ng buhay. So, ready na ba kayo? And let's walk this journey of faith together. Ligaya. Before we dive into today's topic, gusto ko munang magpakilala a bit more about myself. So, kung sino si Ligaya behind this podcast. So, sino nga ba si Ligaya? My real name is Jerica C. Del Valle, 24 years old, a graduate of Industrial Engineering. Pero, hindi talaga yun yung course na gusto ko noon. Sobrang hate ko ang math and numbers. Sobra. Pero, sabi nga nila, minsan dadaling ka ng Lord sa mga bagay, sa mga sitwasyon na hindi mo ine-expect kasi may plano siya para sa'yo. And now, I am currently working as an assistant secretary. Oo, malaya sa course na tinapos ko. Pero, I've learned that we need to embrace everything. And more than that, tinawag din ako ng Lord para maglingkod sa Kanya. And now, I'm serving as a youth pastor in our church, Church of Freedom. At sa journey na yon, natutunan ko na hindi mo kailangan maging perfect para gamitin ka ng Lord. Minsan pa nga may mga moments ng kahinaan at struggles. Doon mas lalong nagpapakita si Lord ng Kanyang kabutihan. Parang sinasabi niya na, anak, kahit hindi mo gusto ang simula, ako ang may hawak ng ending. At kaya ko ginawa ang Your Dose of Ligaya kasi gusto ko magbahagi ng light, ng hope, ng faith stories na magpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa journey natin na to. Gusto kong maramdaman ninyo na sa bawat episode, parang magkakaibigan lang tayo nagkukwentuhan tungkol sa faith, sa life, at kung paano manatiling matatag kahit maraming challenges. Hindi ako perfect, pero araw-araw sinusubukan kong mamuhay ng may purpose at pananampalataya. At kung sa pamamagitan ng podcast na ito, ay ma-inspire ko kayo kahit kaunti, grabe, that will already bring me so much joy. Kasi yun ang tunay na ligaya para sa akin. At ngayon, pag-uusapan natin kung paano malalampasan ang mga challenges sa buhay gamit ang ating faith. Alam naman natin na sobrang daming problema, sobrang bigat ng buhay. Nandiyan yung mga work pressures, relationships, health, at lalo-lalo ng financial struggles. Pero, lagi natin tatandaan na hindi tayo nag-iisa sa journey natin na ito. Kasama natin ng Diyos sa bawat hakbang at may strength siya na ibinibigay sa atin. Acknowledging life challenges. So dito, unahin natin na i-acknowledge na ang buhay natin ay puno ng mga challenges. Hindi natin maiiwasan yan. Ang buhay talaga ay puno ng pagsubok. Minsan nga maisip natin na parang walang katapusan yung mga problema na nararanasan natin. Pero alam nyo ba na lahat ng trials na ito, lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin ay may purpose. At ang tanong, paano tayo magre-react sa mga challenges na ito? Paano natin to haharapin? So, isa sa pinaka-importanting lesson na natutunan ko ay kapag tinanggap natin ng trials bilang opportunities to grow, ay ito ay nagiging stepping stone natin at hindi siya nagiging barrier or hindi siya nagiging hadlang. Kumbaga, yung mga challenges na yon na pinagdadaanan natin,
is nagiging way para mag-grow tayo, para lumago tayo, lalong-lalo na yung pananampalataya natin kay Lord. So, dito, makikita natin na ang tunay na faith ay hindi lang sa maganda o madaling panahon, kundi lalo sa mga panahon ng mga pagsubok o panahon ng mga trials. So, subukan natin itong reflection exercise na. Mag-isip tayo ng mga recent challenges natin at ano yung unang naging reaksyon natin? Natakot ba tayo? Or na-frustrate tayo? Nagkaroon ba tayo ng frustration? And ngayon, try to see it as a chance to learn new. Kahit sa maliit na bagay, makakahanap tayo ng blessings kung titignan natin ito through God's eye. So, ibig sabihin, lahat kasi ng challenges, lahat ng struggles na pinagdadaanan natin, hindi lang basta-basta binibigay ng Lord sa atin para pahirapan tayo. Binibigay niya yon para lumago tayo. At para may matutunan. At para matutunan natin na sa Kanya lang tayo dapat umasa.